Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, ang pag-uusapan natin is all about cybersecurity. So, magiging part by part series to or videos ng aking channel, and today ang i-discuss natin is how hackers steal passwords, or in short, yung credentials natin. Okay? So, meron silang ginagamit na 5 techniques on how they get your credentials or paano kayo na-hack. So, unang-una, gumagamit sila ng password guessing. Sa loob ng password guessing, merong mga categories. Unang-unang ginagawa nila is, kung gusto nilang ma-hack kayo, is gagamit muna sila ng imagination or anything na kung anong maisip nilang random password. Pwede silang gumamit nun. Possible. Tinatawag nating password guessing. Next is what he or she personally knows about the person. So, for example, yung hacker is kilala ka, no? So, mag-iisip sila ng mga things na connected to you. For example, pangalan ng aso mo, saan ka nakatira, or ano yung nickname mo, or whatever. Tapos, yun yung pagsasama-samahin nila yun, tapos randomly mag-guess lang sila ng isang password. Usually kasi yung mga tao, minsan gano'n ang password, di ba? Pangalan kung saan sila tumira, birthday nila, pangalan ng aso, or whatever. So, yun yung mga number 1 na ginagawa nila. Next is a password that can be seen in public. So, ano bang ibig sabihin pag sinabi kong a password that can be seen in public? So, for example, nag-work ka sa isang office, and syempre, ikaw, nag-create ka ng isang account, and ayaw mo makalimutan yon. So, sinulat mo siya sa isang sticky note or whatever. Then, yung sticky note na yon, somehow, pinaste mo siya or dinikit mo siya dun sa monitor mo. Of course, makikita yun ng public, diba? So, anyone na pwedeng dumaan sa malapit sa computer mo, or pag wala ka, makita yung sticky note mo na yon, malalaman nila kagad kung ano yung password mo. So, dapat hindi natin ginagawa yun, guys. Okay? So, isa yun sa mga example. And the last thing sa password guessing is yung password database. Pag sinabing password database, ito yung database na nakukuha nila sa dark web. Or pwede rin naman nilang makuha yon by googling the password database, no? Kasi merong tayong tinatawag na password database, which is, ang nakalagay doon is the usual passwords na ginagamit ng mga tao even before, no? So, pwede nilang gamitin yon. So, question, what if ikaw mismo ma-hack or mahulaan mo yung password ng friend mo or whoever na tinatry mong i-hack? Ang tawag na ba sa'yo is hacker? So, ang pagiging hacker, it involves learning the computer systems, network, securities, fundamental about securities, tapos pagiging certified, of course. And pagpapractice ng ethical hacking bago ka tawagin isang hacker. Okay? So, hindi porket nahulaan mo yung password, isa ka ng hacker. Okay? So, next, meron tayong tinatawag na harvesting. Sa harvesting technique naman, ang ginagawa nila is gumagamit sila ng keylogger. So, kung narinig nyo na yon, good for you. Pero ito, yung keylogger is a software-based or a hardware-based type of technology. So, ini-install, kung software-based ang pipiliin mo, i-install application siya na ini-install sa iyong computer, and then, pwede siyang ma-install ng alam mo or hindi mo alam. Okay? Lalo na pag na-hack yung PC mo. Ang mangyayari doon is every time na i-click mo yung keyboard mo is magre-register sa keylogger application yung mga tinype mo. So, of course, kung pupunta ka sa isang website tapos magla-login ka, matatype mo doon yung username, password mo, and then makukuha na nila yung information na yun. No? So, for an idea, ito yung isang example. Ito yung keylogger previously na ganito yung itsura ng keylogger previously. Hindi ko lang alam ngayon kasi hindi naman ako gumagamit ng keylogger. Meron yung mga, so kung gusto nyong intindihin yan, and for example, makikita nyo dyan, chat.yahoo.com, enter. ENT means enter, no? So, ibig niya sabihin, pumunta siya sa chat.yahoo.com, tapos nag-enter siya. So, pagkarating niya dun sa website, of course, tinype niya yung username niya. So, tinype niya yung username niya, tab, and then mic, enter. So, dapat marunong din kayo magbasa ng process.
So, ang ibig niya sabihin, tinype niya yung username niya, nag-tab siya papunta sa password field, and then tinype niya yung mic, and then nag-enter siya. So, nakapasok na siya sa loob ng Yahoo chatroom. Tapos, ang sumunod agad na line is, "Hi David, enter." So, bakit kaya ganon? Kasi ang ibig sabihin lang nun, pagkapasok niya sa website, is gumamit siya ng mouse para i-double click yung pangalan ni David. Since hindi naman siya gumamit ng keyboard sa pag-select ng pangalan ni David, he used the mouse, hindi nag-register dito sa keylogger natin. Ang nag-register na agad on the next line is his message. Okay? So, nag-type siya, "Hi David, enter. Let's skip school tomorrow. Hey, enter." So, ganun yung keylogger and ganun yung behavior niya. Same thing with the keylogger na hardware paste. Ang pinagkaiba lang is naka-install siya sa isang USB. Okay? So, question, is it legal na gumamit ng keylogger? Actually, wala namang law or wala namang nagsasabi na bawal gumamit ng keylogger. Actually, pwede kayo maka-download ng software keylogger or makabili nun. At makabili nga rin ng hardware-based keylogger. Usually, ginagamit siya for personal use and sa mga companies na gustong ma-check ang kanilang security. So, yun yung keylogger. Next type of harvesting is the phishing attack. Usually, narinig nyo na to or madalas yung naririnig to. Ano bang types of phishing attacks? Deceptive emails. So, ngayon, talamak naman, di ba, yung mga nag-i-email sa atin, nagte-text sa atin na nagsasabi na galing it's from your bank, 'di ba? Nagpe-pretend sila, gumagamit sila ng logo, pangalan, ki-create sila ng message na parang galing talaga from a known source, no? So ganun yung deceptive emails. Nagpe-pretend sila na hindi naman sila 'yon. So next is yung impersonation. So itong impersonation is parang deceptive emails din. Pero ang isa sa mga pinaka-pinpoint na impersonation is nanggagaling siya from a specific person or from a specific company. So, ang ibig ko sabihin dito, for example, ang nag-email sa'yo is nag-impersonate sa boss mo. So, gagamit siya ng pangalan ng boss mo, yun ang name niya, tapos yung email niya is same na same dun sa email ng boss mo. Or if hindi naman same na same, medyo malapit dun. So, yun yung tinatawag nating impersonation para makapaghingi sila ng information galing sa inyo. Next is the malicious links or attachments. So, pag may nag-email sa inyo using a deceptive email, maglalagay din sila doon ng mga malicious links or attachments para pag kinlik nyo, ma-download nyo yung virus or mag-click nyo yung link tapos papag-login kayo sa Gmail nyo or any email accounts para hindi nyo alam, ginaya lang nila yung website. So, makukuha nila yung information nyo. So, very careful tayo sa mga ganong klaseng attacks. Okay? Next type of hacking is the cracking. Okay? So, paano ba tong cracking? Pagdating naman sa cracking, ito usually ginagamit sa mga pang-hack ng mga companies or government agencies. No? Kasi dito sa cracking, hindi lang isang tao ang ina-attack nila, it's the whole company. So, sa isang company, for example, meron tayong example ng company dito, no, na nasa cloud or even locally, stored locally. Meron silang tinatawag ng database. Yung database na yun, pwedeng database ng mga employee information o kaya database ng system nila. So, yun yung target ng mga hackers dito sa cracking. So, sa cracking, of course, kahit makuha nila yung database ng company, hindi nila yun kaagad-agad madi-decipher, hindi nila yun agad-agad magagamit. Kasi usually, ang mga passwords ng mga accounts in a system is hashed or gumagamit ng password hashing. So, paano ba yung password hashing? So, yung password hashing is a readable text, yung password mo, for example, tapos ini-encrypt siya para maging hashed or unreadable text. Ito. No? So, kahit makuha nila yung database, ang makikita lang nila doon is the username and then the password. The password which is hashed. Di ba pag napapansin nyo, pag nagtatype kayo ng password, naka-asterisk lang or naka-dot lang. Kahit nagtatype kayo ng password, naka-hide siya. So, from there nag-start siyang mag-hash ng password. Okay? So, once na makuha nila, so anong gagawin nila para makuha nila yung password mo? Ang gagawin nila is kukuha sila ng database
from the dark web or anything na meron sila na mga passwords, collection of passwords, and then gagawa sila ng hash. So, ang gagawin nila is lahat ng readable passwords ng database nila, sa kanila to, i-convert nila to a hashed password. So, meron silang technique na ginagamit dito or encryption. So, ang gagawin nila is gagawa sila ng code, of course. So, mga hackers marunong yan mag-code. So, ang gagawin nila is, for example, if itong list ng database nila which is naka-hashed, then is equals to the database ng company na naka-hash, if equal sila, that's the password. So, malalaman na nila na, ito pala yung password. So, ayun. Sana naintindihan nyo. So, ganun sila sa password cracking. Okay? Next, meron tayong tinatawag na password spraying. Sa password spraying, ito yung ginagamit nila. So, hahack ulit sila ng isang company and sa database ng company, meron mga accounts doon. So, yung mga accounts naman usually yung gusto nilang mahack eh. So, for example, ito yung database ng user accounts, no? So, ang gagawin nila is kukunin nila yung password nila na naka-hash and then i-compare nila sa hash passwords nitong account. Okay? So, ang mangyayari is if the hash password from their database is equals to this password, then nakuha na nila yung password. If not, pupunta sila sa susunod na user. If not, pupunta sila sa susunod na user and so on. That's why tinatawag tong spraying kasi mukha siyang spray bottle. So next, meron silang tinatawag na stuffing. Sa stuffing naman, it's the same as spraying technique and cracking technique at the same time. Pero ang hinahack naman nila dito is per system. So lahat na, mas marami silang hinahack dito. So, kung hindi ubra sa isang system yung hacking technique nila, itatry na naman nila sa ibang system. So, mangyayari lang to if nahack nila yung buong server. For example, yung nakuhaan nila ng access is yung buong server and then maraming virtual machines doon. Of course, maraming mga systems doon, no? So, magtatry sila mang-hack ng mga user accounts doon. So, yun yung 5 types or 5 techniques na ginagamit usually ng mga hackers when they want to get your passwords. Sana marami kayong natutunan ngayon and talagang iniiksian ko lang yung mga videos kasi ayokong mabore kayo, ayokong maging mahaba yung mga videos ko. So, sa susunod na video natin is pag-uusapan naman natin yung how you can prevent this from happening to you and to your company. No? So, thank you again sa panonood and see you again next video. Bye!